oras sa inyong lahat dyan sa Proto. Gandang good morning. Good morning dyan sa inyo sa Proto. Good morning, good morning. Okay, good morning sa inyo dyan. Salamat. At punta na tayo sa ating lesson sa squatting. Tingnan natin ang pinaka-verse natin. So kung nagte-take note kayo ay ating pag-aralan ang langgam. Ano po? Langgam. Lessons, itong title ng lesson natin. Lessons we get from God's creature, the ants. Lesson we get from God's creature, the ants. Mga langgam. Okay? So, punta muna tayo sa ating verse. Maganda itong verse natin sa Proverbs 10:4. At aking prayer na lahat tayo ay maging masipag. Ayan. Para hindi tayo kaputan ng COVID. Okay. Tingnan natin yan. Proverbs 10:4. Okay, Proverbs 10:4 ang ating verse ngayon. Huwag niyong kalimutan to kasi we talk about progress and prosperity. Pwede niyo bang basahin yan kung nakita niyo mga brothers, sisters dyan sa Proto? Ready, begin. Basahin niyo please. He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Okay, so sabi ng Diyos, maging happy, maghirap daw yung mga tamad. Ayaw gamitin kamay. Pero yung masisipag, yayaman yan. So, choice yan. Choice. Kaya, ang Pilipino, choice nila kung maghirap sila. Choice din ng Pilipino kung yayaman. Ganun yan eh. Kaya sana'y pareho-pareho ang mga Pilipino masipag para pareho tayo na may makain. O katulad yan. Sabi nga ng isang abogado dito poverty is not a license for you to stay poor. Hindi. Kasi kung isipin, galing naman tayo sa poor. O katulad yan, galing ko sa farm. Bakit naman umangit ang buhay ko? O kayo dyan, di ba? Maaring magulang nyo bilang natin humble Filipino citizen. Bakit naging pulis kayo? Ngayon may sweldo na kayo. Yan ibig sabihin nitong verse natin. So ang isang tao na matamad, hindi talaga yayaman yan. Pero yung mga masisipag, one way or another, kahit papaano ay madadagdagan kayamanan nila. Ganun po yan. At meron pa yan sa 13:11. Pakinggan natin 13:11. Para naman yung mga nanonood ngayon ay ma-challenge sa atin na dapat hindi napatamad-tamad. 13:11, tingnan niya. Kasi talagang gusto ng Diyos na tayo ay talagang aangat, di ba? Kaya lahat ng mga nanonood, gusto ng Diyos aangat tayong lahat. Okay, ready? Pakibasa lang mga kapatid na pulis. Ready, begin. Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Ayun, batas talaga ng Diyos yan, ng tao, magpakasipag. Ano yan Huwag tanghali magising. So, pupunta tayo sa langgam mamaya sa Proverbs chapter 6. Dahil yung mga langgam, meron tayong makukuha niyan. Okay? Pray muna ako. Heavenly Father, here are my brothers, my sisters at Proto. I bless them today. Especially, Lord, we are on lockdown again here in this city. I pray for their family that they will be protected by this variant virus that is affecting the whole world. And Lord Jesus, we believe that your hand is so powerful to cover us from all these diseases. Cover us also with your precious hand, that Satan and his demons will not penetrate our homes, the homes of my brothers, my sisters who are watching this telecast or this squatting time. Bless the Philippine National Police, bless their leadership, and also, Lord, our President. Again, thank you for your goodness. In Jesus' name, amen. Okay, punta tayo sa Proverbs chapter 6. Yan ay makita natin sa 6-11. Basahin natin dahan-dahan na po. Dahil dito tayo kukuha ng lesson natin at yung outline natin hanggang kwan lang to maiksi lang tong outline natin mga kapatid puro letter P ito ngayon. P. Kaya huhulaan din ni mamaya mga kapatid.
Okay, basahin natin yung verse 6, 7, hanggang 11. Dahan-dahan. Ready, begin. So to the ant thou slaughtered, considered her weight and woman, Tuloy. which having no guise, overseer or ruler, Tuloy. divided every meat in the summer and scattered food in the harvest. Okay, tuloy pa. How long will thou sleep, O sluggard? Only when wilt thou arise out of thy sleep? 10. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. 11. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Okay. So makita natin dito ano ang masasabi ng Diyos tungkol sa kanyang mga nilikha na langgam. Okay. So tingnan natin mga batid. Yung sabi niya, consider the ways of the ants. Yung word na consider. Malaking word ito eh. Consider. The word consider means giving thought to in order to reach a suitable conclusion. Ulitin ko Consider means, dictionary ito, giving thought to in order to reach a suitable conclusion. Okay, giving thought to in order to reach a suitable conclusion. Tuloy mo opinion and eventually a good decision. Medyo mahaba ito pero maganda. Ang kadugtong nun ay opinion and eventually a good decision. Okay, basahin ko ulit yung word na consider kasi importante yan. May mga tao kasi hindi nila kino-consider yung kanilang nababasa o kaya nakikita. Tulad niyan, may COVID, lockdown. We need to consider na anong gagawin natin? Ilapit natin sa Diyos to, ganun yan. Consider means ito na, giving thought to in order to reach a suitable conclusion, opinion, and eventually a good decision. Pwede nyo basahin yung sinulat nyo mga kapatid. Ready? Begin. Consider means go. Anong ibig sabihin ng consider? Ang definition? Giving thought to in order to reach a suitable conclusion, opinion, and eventually a good decision. Yun ang tinatawag na consider. You see? Ibig sabihin, tulad yan, ikaw isang tao na naobserbahan mo isang natawag na business world, you begin to consider giving thought to in order to reach a suitable conclusion, opinion, and eventually a good decision. So sa mga nanonood sa atin na mga dalaga, you need to consider ang future mo. Ganun yan. Whether you have a good husband, siyempre, pinag-iisipan yan Alam nyo, kasama mga polis, pakinggan nyo ako. Alam nyo, marami akong pinupuntahan. Naawa ako. Bakit? May mga dalaga na sasama na sa mga lalaki na after mga anak, isa, dalawa, iiwanan. So, they are not considering talaga. Bakit? Consider means giving thought to in order to reach a suitable conclusion, opinion, and eventually a good decision. Gusto ng Diyos na may good decision tayo para naman pagpapalain tayo. Kasi hindi na natin masisi ang Diyos Nandito na ang mga protocols para tayo maging successful. Ang linaw niyan. Kaya nga sabi niya, sigurado alam niyo yan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. May plano ng Diyos maganda sa atin. Kaya ang tao lang talaga, ayon lang Diyos. Kaya tuloy, wala. Kaya sabi ng Diyos, I want you to listen or to learn from the ants. Ang Tagalog ng ants ay Anong Tagalog ng ants? Langgam, Pastor. Langgam. Langgam, thank you ano bang itawis ng langgam? Hindi naman olad So, okay, punta na tayo.
Okay, langgam. Okay. At sabi niya, be wise. When you consider these ants, be wise. Number one, na makita natin dito, kasi sabi niya rito mga kasama provided her meat in the summer and gather her food in harvest. So number one, ito ay mga langgam na ito ay proactive. Ano po? Number one proactive. Yung mga langgam ay proactive. Okay. So may makuha tayong lesson dito na dapat tayo ay katulad din ng langgam na proactive, meaning performance of later learning, especially after disaster. Okay? Proactive sila. Katulad ng langgam, dumating ang baha, nasira yung kanilang bahay. Anong gagawin nila? Bahay uli. You see? Proactive dapat tayo. O tulad niyan, hindi naman palagi na may pera. Anong gagawin natin? Kinakailangan tayo, we will perform, sabi niya, sa mga napag-aralan natin without experience. Remember, one of our best teacher is experience. Oh. And then may kasabihan na you don't need to experience the disastrous experience of others when you know that it will hurt you. Ganun yan O nakita mo na ganyan nangyari sa kanya, ng anak, walang asawa. O yun. O kaya ng anak, hindi niya asawa, o natanggal tuloy serbisyo. O di, we need to learn. Ano po? Yun ang sabi ng aking kapatid na pastor, Pastor Pagirigan, salamat nandiyan ka. Proactive performance of a later learning. Diba? Katulad niya, may sunog. O, nasunugan ka. Ano gagawin mo? You need to be like a langgam na proactive ka. Talagang gagalaw ka pa rin. Kaya nga word ng active Pro means for. Active means talagang action. Kulang kasing tao sa action mga kasama. Kaya nga, sabi ng Proverbs kanina, na yung mga tamad, ay sabi niya rito sa verse number 10 and 11, 6, 10 and 11, ano mangyari sa mga tamad? So number 1 pa lang tayo proactive pa lang. 10 and 11 sabi niya, kayo talaga, sabi ng Word of God, ready, begin. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that troubleth, and thy want as an armed man. O tingnan niyo na, sabi niya diyan, darating daw ang para ba yung nakaipon ka na ng palay, dumating yung mga dumating yung mga rebelde, kinuha yung palay. Ayun tingnan niyo na. Antakin mo yan. O kaya galing ka sa bangko, hinold up ka. Ganyan yung mga tamad. So, tapos na tayo sa number 1 dapat tayo katulad ng mga langgam at gusto ko tignan sa taas na langgam sa verse 8, tingnan sa verse 8 ulit. Verse 8, anong makita natin dito sa langgam? Sabi niya, begin. Provided her meat in the summer and gathered her food in the harvest. Yun ang mga langgam, mga kapatid. So, we need to learn from them. Number 2, punta tayo na number 2 Ito ay, sabi niya, gathered her food. Ibig sabihin, habang wala pang ulan, habang may ani, habang wala pa yung tinatawag na tag-ulan, bagyo, nag-iipon na ng pagkain. Yan ay ibig sabihin ng prognosis. Number 2 ay prognosis. Yung mga langgam may prognosis. Okay. Ang meaning ng prognosis ay forecast. Ano pa? Foreknowledge. Ayun. Yan ay prognosis. Importante ito mga kasama mga tao, mag-asawa. Alam may mga binata nanonood sa atin ngayon kayo mga binata Wala kayong prognosis. Basta kayo mag-asawa kayo, wala kang trabaho. Walang hindi pa natapos nag-aral. Walang prognosis pa ngayon Prognosis means, ano sinabi ko? Ang ibig sabihin ng prognosis? Forecast. And foreknowledge. Yeah. Or ito pa, something that foretells. Ayun. Something that foretells. Or predict. Ganun yun Predict. Okay. Tignan natin yan Dapat may prognosis tayo.
Alright. Punta tayo sa Proverbs 29:18. Okay, mga kapatid. Look at this. Proverbs 29, verse 18. Maraming salamat po, Brother John, Pastor Tom, ha? Pastor Frank, pag-pray niyo ako. Sister Laporga, yan. Pray niyo ako, ha? Kasi maganda itong lesson namin ng mga pulis. Okay. Basahin natin ang Proverbs 29:18. Ready, begin. When there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Yan natin kinuha yung prognosis. Kung wala ka raw natawag na foreknowledge, wala kang nakikita sa future, ay kawawa ka. Bakit? O katulad niyan, ha? 'Di ba bumaha dito sa ating nung nakaraan. Ibig sabihin, talagang dapat meron silang foreknowledge po na predict nila na pag umapaw umagat dam ay mababaha tayo. Yan ibig sabihin yan. O katulad niyan, nag-lockdown na naman tayo. Dapat ayusin yung checkpoint. Bakit? Di lang pinapadaan yung walang traveler's pass eh. Ako mismo nakakita. Porket may kakilala, pinadaan. Mga kapatid, sinasabi ko, pulis kayo eh. Kami, talaga ni-quarantine kami. Tapos yung isa, porket makakilala, tinawagan, pinadaan. Parang sabi nyo, nagagalit tatas, Pastor. Hindi ako nagagalit. Sinasabi ko lang totoo, ha? Katulad niya, social distancing. Dito sa church namin, wala talaga magsimba. Ano nangyari sa mga churches ngayon? Yan, dagsaan. Ngayon, dumadami tuloy. Dapat talaga, nung narinig ng mga pastor, pare, ministro, na talagang no assembly, porket may kakilala sila sa Malacanang o kaya saan, ay dagsaan ng mga tao simbahan, tuloy. Kami rito, sumunod kami sa protocol, kaya wala kaming COVID dito. Dapat may prognosis tayo, mga kapatid. Kaya, dapat sumunod tayo. Okay. Next. Letter P na naman. Okay, hulahan nyo, ha? Hulahan nyo. Letter P ay sabi niya, gathering fruits for hard times. Ano yung letter P? Gathering fruits for hard times. Ano yung ilagay natin doon na word? Tulad yan, ikakasal ka, anong gagawin bago ikasal? Letter P. Prepare. Yes. Prepare. Tingnan mo yan. Sino gumasagot doon? Sino sumagot? Very good. Preparation, importante. Okay? Number 3 na tayo, no? Preparation and planning. Yun importante. Sa mga langgam, ha? Okay. Tignan ito mga kasama. Ang ganda nga yung mga langgam nito, ha? Sabi nga niya, wala silang leader. Wala silang wala silang tinatawag na bishop, sabi niya rito. Pero, they prepare. And they have good plans. Dahil habang summer, pakinggan niyo ako, ha? Dahil summer, talagang titipon na ng pagkain nila. Lalo na word na harvest, galing ako sa farm. Basta harvest time, i-harvest mo lahat yan. Bakit? Kasi pag napabayaan mo yan, pag sinabi namin overripe, nahuhulog na yan eh. Nakita niyo mga kasama. Kaya matuto talaga tayo sa mga langgam. Ha? Okay, nakakita na sigurado kayo ng langgam dyan, di ba? Okay, preparation. Talaga, lahat ng langgam, kahit dito sa bahay, ayan, nandyan sila, yun. Kumukuha ng pagkain, ayan. At hindi, busy mga langgam, Kaya bawal ang tamad. Ano mangyari sa mga tamad? Pakinggan natin Proverbs 20, verse 13. Ano mangyari sa mga tamad? Bawal tamad. Kung tamad ako, wala. Hindi pwede tamad-tamad yan. Kaya lahat ng tamad, kausapin nyo dyan sa bahay nyo, ha? Huwag silang patamad-tamad. 2013. Okay. Ano sabi niya? Ready, begin. Sige, mga batid. Have not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Gusto tayo masatisfied talaga. At dami natin alam yung ibig sabihin nito? Katulad yan, nag-aaral pa rin tayo. Yan, open your eyes. May mga tao kasi, pagkat mag-aral, hindi na mag-excel. Dapat mag-excel pa rin. Katulad nung nakilala ko, meron kaming kilala dito, marunong mag-ayos ng motor. Mag-motor, ha?
Wala yung ginawa niya, nagpunta sa internet. Pinag-aralan niya mag-ayos ng motor. O yun, meron na siyang sariling shop. O, kaya siyang tinatawag ko mag-ayos ng mga motor namin para sa mga pastors, you see. Bakit katatawag ng mga hindi nag-aral? Ang ginagawa lang mag-golf. Ayan, golf. O. Walang mangyari. Katulad ng isang mekaniko, pinaayos namin ang motor namin, mas nasira. Alam mo bakit? May hangover ng New Year pa. O, tagal ng New Year. Kaya dapat lahat ng lalaki New Year's resolution, wala nang ganyan. Bakit? May hangover ka, papasok ka sa opisina, may hangover ka, red alert. Ano mangyari? Wala mangyari ah. Okay. So, itong mga langgam na ito ay they prepare. Okay? They knew that disaster will come. Mga kapatid, pakinggan niyo ko ha. May mga nagtatanong sa akin, Pastor, gaganda pa bang panahon? Ay, sabi ko sa inyo, pakinggan yung sabi ng Bible ha. Gaganda pa ba itong panahon natin? O tingnan natin sa Revelation 6:5. Pakinggan nyo ha. Gaganda pa bang panahon? Kaya nga importante na save na kayo. Para pagdating ni Jesus, lahat tayo sasama sa Kanya. O, di ba, Maylin? Revelation 6:5 kapatid. Tingnan ito ha. Okay. Ito ang prediction na mangyayari lalong-lalo na umupo na si Joe Biden. Narinig nyo yan, di ba? Si President Joe Biden, sa palagay nyo, gaganda pa ang Amerika niyan. Hindi. Bakit? Bubuksan ni Joe Biden ang border ng Mexico at Amerika. Maganda ba yan? O, dadami yung mga illegal immigrants. Ano sabi Revelation 6:5? Begin. And when he had opened the third seal, I heard the third beast saying, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse. And he that sat on him had a pair of balances in his hand. Okay, mapansin yung pair of balances, yan ay timbangan ha. Timbangan yan. Aywan ko sa inyo, pero ito darating ang araw na magkakaroon ng inflation. Inflation ha? May timbangan. Ibig sabihin nun, lahat ng bilhin mo, titimbang. Pero nung ako'y high school, lahat ng punta mong grocery nung araw, may makita mo price tag. Nakita nyo, halimbawa, sardinas, 45 centavos. Ayan. Matayo. Ayaw kong naabon na yung 45 centavos ng sardinas. Hindi ko alam. Coke, 15 pesos. 15 centavos. May magkano Coke ngayon? Mahal na. Okay. Timbangan, tinitimbang lahat. Pati damit, tinitimbang. Putak sa palengke, timbangan. May timbangan ng bayan. Narinig na ba ninyo, nabasa na ba ninyo, na meron nang ni-print ng Central Bank na 5,000 peso bill? Tama ba? Meron na. Yan ay sign of inflation, mga kapatid. At tingnan nyo ang pagtaas ng gasolina, ha? Pag nasarahan pa ang tinatawag na Strait of Hormuz sa Persian Gulf, kasi ito sinabi ng Israel na si Joe Biden ay babalik sa tinatawag na 2015 nuclear deal with Iran. Ang ayaw ng Israel ay gagawang Iran ng nuclear bomb na paliparin sa Israel. Kaya sabi ng Israel, magpadala na kami ng submarine sa Persian Gulf para pag upo ni Biden ay ready kami na sirain yung nuclear plant ng Iran. Yan ang tinatawag ni President Ronald Reagan na the best defense is offense. Kaya, the worst is yet to come. Pakinggan natin kung saan yung worst to come. 2 Timothy, chapter 3. Okay? Verse 13. Tingnan yung verse 13. 13. Antakin mo yan. Lahat timbangin. Dati-dati magkano lang manok. Ito mga kasama. Bumili ako ng sibuyas. Ang mahalang sibuyas. Mas lalo yung sili. Ay siyempre, hindi ko mabuhay walang sili. Bibili ko ng isang araw. Sabi sa akin, 1 kilo. 1,000. Ay, talagang iba na. Ito, ready, begin. Pakibasa mga kapatid. Go. But evil men worse and worse, deceiving and being deceived. Ayun. Ito mga kapatid, latest ito. Evil men and seducers shall wax worse and worse. Alam natin, nangyari sa PhilHealth, di ba? Alam natin na si Joe Biden
Pakinggan niyo ito ha. Lahat ng Twitter, latest lang ito sa akin. Lahat ng Facebook, lahat ng free speech, pinagbabawal ni Joe Biden. Dahil palubusan na nila, payagan na nila yung tinatawag na abortion sa Amerika, mga kasama. Pantangin mo yan. Maraming nagagalit sa pastors doon, lahat ng ministers, preachers, nagagalit na dapat ibalik si Trump. Pero ano magawa mo? Nagbayad ang China sa Smartmatic para duyain si Trump. Ay, alam niyo yun, mga kasama. Kaya nadaya si Bongbong Marcos, di ba? Dahil si Smartmatic. Aring balita. Totoo yan, mga kasama. Okay. So, the worst is yet to come, mga kasama. Kaya importante na save kayo para pagdating ni Jesus, bago mangyari yung tribulation period na yan, ay aalis tayo rito. Okay? Ngayon, ito ang pag-alis natin, mga kapatid. Anong sabi niya diyan sa 1 Thessalonians 4:16, 17? Tingnan niyo, alis tayo rito. Kaya nga, inaasahan natin yung second coming eh. Okay? 1 Thessalonians chapter 4, 16, 17. Yun ang ating aasahan. Para hindi tayo maipit sa wars to come. Mga kapatid, kaya nga timely itong ating squadding eh. Ano sabi ng Bible? Pakibasa nyo nga, mga kapatid, 16, 17, ready, begin. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. The dead in Christ shall rise. Sunod. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Okay. At sabi sa verse 18, ano sabi niya? Wherefore, comfort one another with these words. Ayun, I want to comfort you, mga kasama, na yung pinag-usapan natin na inflation, disasters. Darating muna si Jesus, alisin tayo rito. Kasi may pangako siya eh. Sabi niya, katulad ng tiempo ni Noah na bago dumating ang baha, ni-secure niya si Noah, kaya tayo rin ise-secure niya without dying will go with him sa air and to be with him in heaven. Alam naman ninyo yan, di ba? Christ died, Christ had risen, Christ will come again. He will come again. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is heaven. Kaya may mga tao katulad ninyo na hindi na kita kailangang mamatay. Ay sinabi ni Lord Jesus Christ yan eh. Sa Matthew 16, tingnan natin. Hindi na, kaya nga hinintay ko na yung tinatawag na rapture o rapturo na hindi na tayo mamatay. Tingnan natin ang sabi ng 16 verse 28. Kaya i-take note ito. Okay. Nandun pa lang tayo sa preparasyon. Mamaya, bigay kayo dyan. Yung next na verse, Number 4 na tayo mamaya. Ano sabi niya? Ready, begin. Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Yan ang prayer ko sa ating lahat na hindi na tayo mamamatay. Akyat lang tayo in the twinkling of an eye. Kaya, habang nandito tayo, dapat proactive tayo, may prognosis tayo, may preparation tayo. And number 4, punta number 4 Number 4 ay ganito. Yung mga langgam hindi nagpapahinga. Anong ilagay natin number 4? Letter P. Letter P, number 4. Hindi nagpapahinga ng langgam, nakakita ng langgam, nakaupo, wala pa, di ba? Letter P sa langgam. Preparation, tapos na tayo. Hindi nagpapahinga, tuloy-tuloy siya. Ano yun? Persistence? Correct. Yan lang. Sino nakasagot nun? Ay, very good. Very good talaga. No? Okay, pakinggan nyo ito Remember, pakinggan nyo ito. Remember, no one in the scientific world saw an ant sleeping. Nakakita na kayong langgam tulog? Wala. Wala pa. Persistent mga yan. Talagang pagpatuloy nila. Nakakita ka ng langgam umaatras? Wala pa. Wala pa. Kaya nga sabi dito,
Sabi niya rito, sa 1 Thessalonians 2:9, tingnan yung 2:9 ha. 1 Thessalonians 2:9. Kaya may makuha tayo langgam. Please lang mga kapatid ha. Ano sabi niya? Pakibadadaan natin sa 1 Thessalonians 2:9. Itong mga langgam na ito, maganda makuha natin ha. Kaya kung minsan, hagisan na lang yung langgam ng kanin ha. Maawa naman kayo. Okay. 2:9, okay. Anong sabi niya? Dinudurog niya siya. Okay, ready? Pakibasa niyan. Ready, go. For For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, preach unto you the gospel of God. Pansin niyo yung persistence nila. Laboring, night and Night day. and day. Tingnan niyo yan. Kaya, talagang masipag yung mga langgam ha. And sabi niya, pati tayo kaya natin yan eh. Alam niyo yung pamangkin ko sa California, kasi yung misis niya hindi nagtatrabaho. Ayun, nanonood yata siya. Alam yung ginawa niya? Sabi sa akin, Uncle, 8 hours ako sa umaga, and then sa gabi, 8 hours. Ilang oras yon? Pagtrabaho 16 hours. Para lamang mabuhay. Night and day talaga. Kaya, talagang nabubuhay sa doon. Lalo-lalo, mahirap ang Amerika ngayon. Now, punta tayo ngayon sa number 5 para matapos to. Ang langgam, pag may kinargayan, ay talagang dalhin niya doon sa kanilang lungga. Anong ilagay natin letter P? Sige. Ang langgam, pag mayroong dalang pagkain yan, talagang dalhin niya talaga doon sa kanilang police station. Tama ka. Patient nga. Tama yan. Totoo yan. Patient langgam ha. Talagang langgam. Ay, wala kayong nakitang langgam nagreklamo pa. Tama ba? Wala kayong marinig langgam. Ay, reklamo. Bigat ito. Wala. See? Ganun ho pa tayo mga kapatid. Anong quotation natin sa patient? If you are not patient, Anong quotation natin? If you are not patient, you will become a... Nakalimutan na niya. If you are not patient, you will become a patient. Tama? Ganda. Yes, Pastor. Nalala niyo yun? Mamaya. Ito, prediction mga kapatid ha. Ang prediction ngayon 2021, marami daw masira ng utak. Oo. So, please lang ha. Dapat patient kayo. Ayoko naman na pati mga pulis masira ng utak ha. Marami na nga nasira ng utak eh. Wala makain yung iba doon sunod ha. Kaya ng araw nagdala ko ng bigas doon sa kaibigan. Totoo yan. Bubuti nga kayo, may sweldo kayo eh. Yung iba, lockdown na naman. Paano yan? So, ang prediction 2021, marami daw magkaroon ng psychological problem. So, please be patient. Ngayon, inggan natin ito mga kapatid. Meron kong kilalang nanay. Inggan niyo ako. Nanay ito iniwanan ng mister. Mabuti kayo, hindi kiniwan ng mister. Kasi yung mister, sumakabilang bahay. Okay? Kala ko noon, sumakabilang buhay. Alam yung ginawa ni misis? Ito ang ginawa ni misis. Sabi niya, anak, dun sa panganay, ikaw muna paaralin ko. Ha? Pinaaral panganay. At sabi na anak, huwag ka mga makipagligawan. Ha? Pag natapos ka, magtrabaho. Alam mo, nagtrabaho yung panganay. So yung nanay at saka yung panganay na may trabaho, pinaaral ngayon yung dalawang bata na sumunod. Alam niyo, magkasama with their patience. It bear fruit. Totoo yan, magkasama. Alam niyo, kung hindi ka patient sa panahon ito, wala. Oo. Kasi may mga tao hindi talaga matiisin. Wala kang marinig kundi ito maririnig natin sa mga tao. Kaya nga it's getting worse. You know why? Dahil sa Jude. Ano sabi ng Jude? Pakinggan natin ang Jude May mga tao talaga walang pagtitiis ng tao. Pakinggan yung Jude. Ano sabi niya sa verse 16? Ang sabi ng 16. Yun, maraming tao ganyan ngayon. Oo. Sabi lang, lockdown na naman. Ready? Begin.
These are murmurers, complainers, walking after their own lusts, mouth speak at swelling words, having men's persons in admiration because of because of advantage. Okay, ito mga kapatid. Murmurers, complainers, walking after their own lust. after their own lusts. And then sabi niya rito, because of advantage. Alam mo yung mga tao nagte-take advantage. Oo. Gusto nila na dalhin mo yung pagkain nila sa kwarto. Gusto nila yung hanggang ganyan lang. Ha? Yung philosophy nila ay ganito, pakinggan niyo ito. What is yours, what is mine is mine. And what is yours is even mine. Ungodly philosophy yan. Yan ang mga taking advantage. Ulitin ko baka meron kayo kilalang ganyan. Nakikimerienda lang. Ayaw gagastos kung merienda. Sila magyaya sa restaurant, ikaw magbayad. Meron tao ganoon. Sabi ko sa inyo, okay. Ito ang philosophy nila. What is mine is mine. What is yours is even mine. And I'm going to get it. May mga taong ganoon. Kaya may mga tao na agawan ng misis. Don't you know that? Take all, pastor. Take all like that. Tignan nyo yan Kaya may nakikita tayo dito. Okay, dahil yung oras natin tumatakbo Next na makita natin sa langgam ay ganito. Diba ang langgam ant? Ant? Hindi nyo ba alam na yung communication natin ngayon, na pag-aralan sa Israel ang langgam, meron silang antena. Kaya tinawag na antena. Don't you know that? Kaya nga mapansin nyo isang langgam, no? Bakit maya-maya marami na? Kasi nagte-text din sila. Kasi doon sa antena nila. Nakuha yan. Ay, sigurado na mapapansin nyo, di ba? Bakit yung langgam nag-isa lang kanina? Bakit ang dami na ngayon? Kaya importante yung antena. Okay? Ibig sabihin yan, halimbawa, nakatagpo yung isa ng tinatawag na pagkain. Tatawag sila. Kasi ayaw nila mag-isa lang sila. Ano ibig sabihin nun? Letter P. Ayaw nila mag-isa lang. Kita kailangan may kasama. Ano yun? Letter P. Letter P? Letter P. It's not good for a person to be alone. Ano yun? Letter P. Anong tawag mo sa mister mo? Letter P. Anong tawag mo sa misis mo? Ano? Partner. Very good. Partnership. Partner kayo, tama. Langgam, matuto natin yung partnership to Partnership, di ba? Hindi kuripot ang langgam. Sabi niya, magkaisa tayo. Para marami tayong blessing. Ganon yan, mga kasama, mga pulis. Kaya nga, partner ko kayo, mag-partner tayo for progress naman Kasi ganito yun, ako, bilang kapatid nyo, ito ang habol ko sa 1 Samuel 12:23. 1 Samuel 12:23, partnership sa mga langgam. Kita nyo yan, langgam lang, marami tayong mapag-aralan. Okay, ito ako, partner nyo ako, mga kapatid, huwag nyo kalimutan yan. Ready, begin. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Ayun, yun ang aking role. Matagal na ako nagtuturo. In fact, 47 years na ako nagtuturo. Magmula nung nagturo sa Olongapo City, sa Angeles City, punta ako sa Australia, nagturo din doon. Hanggang ngayon nagtuturo ako. At nung 1994, nag-umpisa na ako sa police dyan sa Proto. Recom pa nung araw yan So, bakit ginagawa ko yan? You know? Kasi ganito yun mga kasama Partner niyo ako pagdating dito sa Proverbs 10:21. Tingnan niya. Proverbs 10:21. Partner ko kayo. Alalahanin niyo. MBK, my brother's keeper, Ano sabi niya? Ano sabi niya dyan? Ready, begin. The lips of the righteous feed many, but fools die for want of wisdom. Okay? Basta sabi niya, the lips of the righteous feed many. Pastor, paano yun? Paano yung
bibig ng righteous na katulad ko, feed many, ganito yan. Okay? Pag nag-preach ako at nagsisi ang isang tao, marami na, nagsisi ha, nawala yung alak niya, nawala ang sigarilyo niya, nawala ang sugal niya, hindi na siya nagpupunta sa makapag-alabin nyo, abay, malaking economic recovery yan. Kaya marami na siya makain. Don't you know, marami na akong naturuan ganyan. Nung nagsisi sila sa kanilang alak, kung magkano alak, mahal yun. Sigarilyo, magkano yung isang piraso? 6 pesos dito eh. Kasi nakikita ko yung mga tao, 6 pesos. Boy, 60 yung 10, di isang pakete. 120, matakin 120 isang araw. Kaya kung maiwasan nila yun, meron mga kakain. Meron kong kasama dito, pastor na ngayon. Sabi niya, nung araw, talagang nangungutang na lang ko ng panggatas ng anak ko. Kasi talaga, inuuna yung marka demonyo. Pero ngayon, ayun, kapag-aral mga anak niya, marami nang makain. Yan ang ibig sabihin ng the lips of the righteous feed many. Yun ho ang habol ko sa ating lahat. Kasi, katito mga kasama, bilang lingkod ng Diyos, malaking kasalanan ko kung hindi niyo makilala si Jesus at hindi kayo mag-progress. Kasi ang Diyos gusto niya mag-progress tayong lahat. Gusto ng Diyos yan eh. Ayaw ng Diyos na tayo ay naghihirap. Katulad din ng magulang yan eh. Ang mga magulang, ayaw nila yung mga anak nila maghirap. Ganon din ang Diyos. Ayaw ng Diyos na maghirap tayo. Kaya nga sabi niya, kayo binigyan ko na kayong lupa, binigyan ko ng ulan, binigyan ko na kayo ng lahat, binigyan ko ng katalinuhan para magkaroon kayo ng wealth. Deuteronomy 8:18. Tingnan niyo mga kapatid. Deuteronomy 8:18. Yan. Tingnan niyo ito Kaya kinakailangan natin partnership. 8 verse 18. Sabi niya? Yes. O tingnan niyo. Ready? Kung nandiyan kayo, begin. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. Ayun. It is he that giveth thee power to get wealth. The word power, katalinuhan yan. Power, capacity. Hindi nakalagay doon, giveth thee wealth. Hindi. God gave you hands, common sense, good understanding, good speaker kayo. Meron kayong talent, skills, computer. So God gave you, huwag niyong sabihin niya, galing sarili niyo. Sabi niya, it is he that giveth thee power to get wealth. At sabi niya, as it is this day, ibig sabihin hanggang ngayon, pwede tayong pagpalain. See? So, last point na. Punta tayo sa last point. Para masaya tayo. Okay, last point. Sabi niya rito, store up their supply for time to come. Sabihin, hindi pa dumating yung tinatawag na okasyon, pero meron na silang tingnan niyo ito mga kapatid meron na silang, ito? Ano ito? Letter P. Program. Yes, Program. Program ito eh. Program. Program. Yan, nandyan program. Ang mga langgam may program din yan. Malinaw, di ba? Basahin nga natin yung program nila. Sa verse 8. Program ng mga langgam. Madali lang lesson natin sa squadding na ito. PPP lang, Pero wag naman tayo maging PP, mga kapatid. Ano sabi niya? Proverbs 6:8. Ayan, Proverbs 6:8 mga kapatid. Okay, ano sabi niya? Yan ang program nila, pansin niyo. Ang ganda ng mga langgam na ito, meron silang antena, Okay. Ngayon lang lalaman, may antena mga yan. Sa Israel kasi pinag-aralan langgam. Ready, go. Provided her meat in the summer and gathered her food in the fall. Ayun, ang ganda yun, di ba? May mga tao, may program din. Ako, may program din ako. Mamayang gabi, may program naman ako. Bukas, may program ako. Yun. Kaya,
I-like naman niyo ako sa sa YouTube, ha? Pwede mag-subscribe kayo sa YouTube. YouTube ko ay Velasco Legacy. Mag-subscribe kayo, mag-like kayo, mag-share. Kasi ang YouTube, it goes throughout the world. Kaya nga si Miss Wakat, nanonood si Miss Wakat. At saka si Born Legacy, nanonood mga to. Daming nanonood sa atin. Nabe-bless sila sa lesson natin. Tingnan niyo na. Pakinggan ito mga kapatid, hindi lang kayo nakikinabang sa lesson natin. Ang daming nanonood, Ayaw ko lang nakikita nyo dyan. Nakikita ba nyo nanonood? Ang dami yan. Hanggang Amerika yan. Middle East pa, sa Facebook Live pala. Sa Facebook Live ito. Marami nakinabang. So, may program yung mga langgam. At one step at a time program nila eh. Kaya, sa ating PNP 2030, dapat daw lahat tayo ay excellent. And remember, sabi ng Bible na po, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Kaya nga, we always pray. Huwag yung kalimutan mag-pray. Dahil everything comes from the Lord. Kaya nga, ask and it shall be given. Sa prayer, seek and you shall find. And sabi ng Bible dito, na huwag nating kalimutan ang Diyos sa kanyang lahat. Sabi niya sa John 15:5. Pakinggan natin John 15:5. Na kailangan natin ang Diyos. Yung iba diyan ayaw, ay huwag na lang natin pakialaman mga yon. Hindi tayo namimilit. Bakit? Sa John 15:5, tingnan niyo Sabi ng Panginoon, kayo diyan, wala kayong magawa, wala ako, ready, begin. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Tingnan niyo without me. Kita niyo, without me, sabi ni Christ. Di ba, pakinggan niyo ito mga kapatid, Tayo, Christian tayo, di ba? Christian. Alisin mo yung Christ doon sa Christian. Ilang letra maiwan? Christian tayo, no? Alisin mo yung Christ. Ano maiwan? Yeah. I-A-N. Ano yon? Yeah. I am nothing. Without Christ, I am nothing. Very good, ganun yan. Kaya nga we need Christ eh. Kaya Christian tayo, sa Bible yun eh. Without Christ, I am nothing. Ngayon, wag nating sundan yung mga tao walang pakialam pagdating sa Bible o kay Christ. Bakit? Tignan natin sa Psalms 37, verse 35-36. Ano mangyari sa mga taong tamad, walang takot sa Diyos, walang pagmamahal sa kapwa? Anong sabi niya? 37, 35, 36. Tingnan nyo. Ano mangyari sa mga taong murmurers, complainers, tamad? Ready, begin. I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree. Yet, Yet he passed away, and though he was not, I sought him, but he could not be found. Ayun. You see, yung mga taong walang pakialam sa Diyos, walang takot sa Diyos, Huwag nating sundan mga yan. Lesson ko pala mamayang gabi kung gusto niyo manood sa Zoom ay tungkol sa don't follow proud people in the wilderness. Yan mamayang gabi yan kung gusto manood sa Facebook Ngayon, dito sa ating Bible, sa 10:27 ng Proverbs, ay mag-pray na ako pagkatapos dito. 10:27. Gusto yung mahabang buhay nyo, di ba? Ano sabi niya sa Proverbs 10:27? Pakinggan natin ang sabi ng Diyos. Ready? Kung nandyan kayo, Proverbs 10, verse 27. Kaya salamat sa langgam, Huwag niyong kalimutan mga langgam, no? Nakakainis din langgam ko minsan, kagatin kayo. Pero okay lang. Ready? Begin. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Sabi ko kanina, consider you need to consider yung mga verses na ganito. Giving thought to in order to reach a suitable conclusion, opinion, and eventually a good decision. Dalawa lang naman piliin natin dyan The fear of the Lord or sundan natin yung mga tao na masama. Sabi niya rito, kung meron tayong galang sa Diyos, mahaba ang buhay natin. You see?
And ibig sabihin, nung galang sa Diyos, alam mo yung moral law. Ano yung sabi ng moral law? Okay, magpakasipag ka, Mrs., Mr. ka lang, makinig sa authority. Mr., ikaw, Mrs. mo lang, palagi mo ligawan. Ganun yan. Oh. So, natuto tayo. Ano number 1 natin? Sa langgam? Begin. Proactive. Next. Prognosis. 3, Preparation. 4, Persistence. 5, Patience. 6, Partnership. 7. And program. Ay, very good. Salamat po. Alam nyo, ituro nyo rin sa mga anak ninyo yan. Oo. Ngayon, kung kayo may mga anak, meron tayong Philippine Christian Bookstore dito sa may Mango Hotel. May mga stories about Jesus, about King David. Ano ho? Pwede silang, may mga comics style dyan. Ano ho? Okay, mag-pray na tayo. You bow your head and you follow me in prayer. Okay? You bow your head. Follow me now. Begin. Lord Jesus. Sir, pa-open. Sir Rams. Okay, mag-pray tayo. Mag-pray tayo. Ready? Begin. Lord Jesus. Lord Jesus. Thank you again Thank you again for teaching us for teaching us to become profitable people. to become profitable people. Use us, O Lord, Use us, O Lord, to encourage others to encourage others to draw closer to you to draw closer to you by reading and believing the Bible. by reading and believing the Bible. So, Lord Jesus, Lord Jesus, forgive our sins, forgive our sins, prosper us, prosper us, and help us to practice and help us to practice and apply what we have heard. and apply what we have heard. Keep us away Keep us away from this virus from this virus that is engulfing the world. that is engulfing the world. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bless us now. Bless us now. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Lord. Thank you. See you next. Mamayang gabi, pwede kayo manood sa akin ha, mga kapatid, sa Facebook. Don't follow proud people in the God bless world. you. God bless. God bless you more, Pastor. Thank you, madams, mga shares.